nag-aaral sa isang apo. Nakakatulong din kahit na kwan. Paminsan-minsan lang. Barangay Manandag ay nakilala natin si Tatay Roberto na naglalako ng uling para sa kanilang kabuhayan. So, ano pong pangalan niyo? Ay, sa pangalan ko, Roberto Ferrer. Ang palaya ko, tinong na lang itawag para madaling hanapin. Paano po nakakatulong po sa inyo? Siyempre, yung mga kwan, may dalawang anak akong nag-aaral sa isang apo. Nakakatulong din kahit na kwan. Paminsan-minsan lang. Ayon kay Tatay Roberto, tawagin natin sa pangalang Tatay Tinong, ay 10 taon na nilang ginagawa ang pag-uuling, kaya't ang pag-uuling ay napakalaking tulong sa kanilang pamilya dahil sa pamamagitan nito ay napag-aral niya ang kanyang mga anak. Ilang days po bago magawa? Isang linggo. Bago maibinta. Hanguin, tapos ibibinta dyan sa mga naghahanap kwan. Sa bahay-bahay. Yun lang. Ito uling. Dalawang araw na papadingasin, tapos dalawang araw na lalamigin. Isang linggo bago hanguin. Ang puno ay nahahati sa mahabang parte, kaya kinakailangan na putulin muna ito bago ilagay sa butas para masunog. Kailangan putulin para madaling kwan. Mas masunog. Tanghaling tapat ay makikita natin na nagpupursigi si Tatay Tinong upang makapaglako ng mga uling. Ito po yung ulingan nila. Makikita niyo po. Ito po yung mga kahoy na Halo-halo. Mga binibili rin. Sa mga nagpo-furniture. Ang uling ay maitim na latak na binubuo ng hindi dalisay na karbon na nakukuha sa pamamagitan ng pagtanggal ng tubig at ibang madaling matuyong sangkap na mula sa hayop o halaman. Kadalasang ginagawa ang uling sa pamamagitan ng mabagal na pyrolysis, pag-init ng kahoy, asukal, butong uling o ibang material na walang oksiheno. Kawangis ng batong karbon ang kinalabasang malambot, malutong, magaang, maitim, buhaghag na material at mayroong 85% hanggang 95% na elementong kimikal na carbon kasama ang natitirang mga madaling matuyong kimikal at abo. Ang paggawa ng uling ay nakagawian ng mga Pilipino kahit ang mga katutubo ng mga nakalipas na panahon. So, ito na po yung actual na ginagawa nila kung paano gumawa ng uling po. So, ang una pong ginagawa nila is gumagawa po sila ng butas kung saan nila ilalagay yung mga kahoy na pinutol nila. Tapos, ito po, nagagawa po sila dito ng butas kung saan pwedeng lumabas yung usok coming from sa loob po ng butas. Ang deforestasyon ay ang paglinis sa mga kagubatan sa pamamagitan ng pagtutroso o pagsusunog ng mga puno. May mga ilang dahilan kung bakit nangyayari ang deforestasyon.
Maaaring ibenta bilang isang kalakal ang mga puno o hinangong uling at ginagamit ng mga tao, habang ginagamit bilang isang pastulan, taniman ng mga kalakal at tirahan ang mga kinalbong lupain. Maaaring magdulot sa kasiraan ng tahanan ng mga nilalang ang pagtatanggal ng mga puno nang walang sapat na kapalit ang tanim. Ang pag-uuling inagawian na ng mga ibang Pilipino dito sa ating lugar bilang kanilang hanap buhay. Ngunit sa kanilang paghahanap buhay ay unti-unti na rin nababawasan ang mga puno. Ang pagtatanim ng punong kahoy ay nagsisilbing proteksyon sa atin laban sa mga sakuna na pwedeng dumating sa ating lugar. Katulad ng global warming, pagbaha, pagguho ng lupa at marami pang iba. Ito din ay labis na mahalaga sa mga hayop dahil ito ay nagsisilbing kanilang mga lilim at mga tahanan. Ang natatanging solusyon na pwede nating gawin ng sabay-sabay ay ang pagtatanim ng puno sa ating kapaligiran. Sama-sama, nagkakaisa at may disiplinang mamamayan dahil ang mundong ginagalawan natin ay kailangang pangalagaan at huwag abusuhin.